Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, sa aking mga kayubi, sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Ngayon po ay pag-usapan natin ang isang napakahalagang konsepto sa ilalim ng insurance law. Ang papel ng isang independent director sa mga insurance companies. Ito ay napapanahon na pag-usapan natin upang malaman ninyo ano ba talaga ang kahulugan, ang papel ng isang independent director. So, sa ilalim po ng ating batas, ano ba ang sinasabi? Ano ba ang kapangyarihan ng isang independent director? Gaano ito kalakas? At paano ito maikukumpara sa kapangyarihan ng congressional oversight? Siguro naman alam niyo na kung ano tong oversight, no? Di ba? Dahil na-discuss ko na to nung mga nakaraan sa vlog ko. At higit sa lahat, paano ba nauugnay sa kontrobersiya ngayon ang pagkakadiskubre, no, na si Ginang Edna Marcoleta, asawa ni Senador Marcoleta, ay isang independent director ng Stronghold Insurance Corporation. Ang parehong kumpanya na kumukuha ng multimilyong kontrata ng insurance bonds para sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways na pinopondohan ng taong bayan. So, mga kayubi, mga kabueno, saway-saway nating himayin to. Napaka-importante na malaman natin tong independent director at malaman natin kung paano tayo pinapaikot ng ating mga politiko at lingkod bayan. Ang independent director sa insurance firm, ayon sa Insurance Commission at sa Insurance Code of the Philippines, ay required yan no? Ang lahat ng insurance firms ay required na magkaroon ng independent director. At lalo na yung malalaking insurance firms. Ang purpose nito, ang layunin nito ay para may mga tao sa board na hindi konektado sa may-ari, hindi empleyado, at walang direktang business interest. Siyempre, tatanungin nyo, bakit? No? Walang business interest? Sapagkat para masiguro na may check and balance sa pamamalakad ng kumpanya. Ang independent director ang magsisiguro na ang operasyon ay tumutugon sa best interest ng policy holders, stakeholders, at syempre ng publiko. At mahalaga yan, no? So, ang susunod na tanong naman ninyo is ano yung mga powers nitong independent contractors or independent directors rather? Yan ay unang-una nakikilahok yan sa board meeting. Siyempre, director yan, kasama yan sa bawat board meeting. At may boto yan sa mahalagang polisiya at kontratang pinapasok nito, whether sa gobyerno o sa mga private entities. Tumutulong din niyang independent director na magtakda ng risk management policies. At ito, yung sinabi ni Marcoleta kaninang umaga sa interview, ang independent contractor ay nagbabantay sa corporate governance. Isa yan sa mga importanteng kapangyarihan ng independent contractor. So sa madaling salita, hindi sila simpleng dekorasyon. May tunay silang boses at boto sa direksyon ng kumpanya. Napakahalaga ng kanilang kapangyarihan at role sa insurance firm. Gaano naman kalakas yung kanilang kapangyarihan na yan, no? Ngayon, kung gaano kalakas to, ay tingnan natin, no, at ikukumpara natin, no, sa kapangyarihan
ng ibang direktor, no, sa mga iba't ibang mga pribadong kumpanya. Ang kapangyarihan niya ay hindi kasing lakas ng majority stockholders. Pero may bigat ang kanyang boto, lalo na kung usapin ng governance, compliance, at major contracts. Kasi sabi ko nga kanina, kukumpara ko to. At ang pinaka-best example of comparison ay yung congressional oversight. Very familiar na kayo dyan. Diba? Sa Kongreso, madalas magkaroon ng hearing, no, sa Oversight Committee. Ang Kongreso, kapag gumagawa ng oversight, tinitingnan nila kung paano ipinatutupad ng Executive Department ang ating mga batas. Wala silang direktang control sa executive, di ba? Pero may kapangyarihan silang magtanong, mag-imbestiga, at magrekomenda ng corrective measures. So, napakahalagang kapangyarihan yan ng independent director in comparison with the oversight committee ng Kongreso. So, ganun ang independent director. Hindi sila may-ari ng kumpanya, pero sila ang nag-check kung tama ba ang ginagawa ng management. Kung ang oversight sa Kongreso ay bantay para sa taong bayan, ang independent director naman ay bantay para sa policy holders at integridad ng kumpanya. So, siyempre, maraming mga kumukuha ng insurance at kailangan proteksyonan ng policy holders at para maproteksyonan na din ang integridad ng insurance company. Ngayon, pumunta tayo doon sa influence. Yung potential influence dito, yung gray areas, no? Ito yung kontrobersiya ngayon dito sa pagiging independent director ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta. So, himayin natin. Kapag ang isang independent director ay asawa ng isang makapangyarihang director, makapangyarihang senador, hindi ba't pwedeng magkaroon ng indirect influence? Ano sa palagay nyo? Halimbawa, kung ang Stronghold Insurance Corporation ay nagbibigay ng bond insurance sa mga kontrata ng DPWH contractors. Ibig sabihin, bilyon-bilyong proyekto ang dumadaan sa kanila. Kung ang asawa ng isang senador ang nasa board, hindi ba't pwedeng isipin ng publiko na may backing o proteksyon ang kumpanyang iyon? Ano sa palagay ninyo? Diba? Ganyan na mangyayari dyan. Ganyan na magiging hinala ng taong bayan. Tandaan nyo, ang insurance bond ay napakalaking negosyo. Lahat ng government contractors, tulad ng mga construction firms, yan yung mga gumagawa ng flood control programs, ay obligadong kumuha ng surety bonds bago makapagsimula ng proyekto. Pito kumikita ang insurance companies. Kasi hindi mo nga pwedeng umpisahan ang proyekto nang wala kang insurance. Kaya kung ang asawa ng isang mambabatas ay nasa posisyon bilang independent director, kahit sabihin natin wala siyang direktang hawak sa operasyon, may perception ng indirect power at influence. Maliwanag yan. Maliwanag pa yan sa sikat ng araw. At alam natin, mga kayubi, mga kabueno, sa batas,
Hindi lang sapat na malinis ka. Kailangan ding mukhang malinis ka. There should be no appearance of impropriety or appearance of corruption. Mahirap yun. Ngayon, tingnan natin yung legal and ethical questions dito sa sitwasyon ni Marcoleta. Ano ang mga legal na tanong na lumilitaw dito? Siyempre, ang iisipin ng tao dyan, may conflict of interest. No? Merong indirect financial interest. Tingnan natin yung batas. Ayon sa Republic Act 6713, yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, bawal ang anumang sitwasyon na ang isang opisyal ng gobyerno o kanilang pamilya ay makinabang sa isang negosyo na konektado sa gobyerno. Isipin ninyo yung asawa ni Marcoleta. Pangalawa, yung indirect financial interest nga. Kahit hindi si Senator Marcoleta, hirapan ako sa pangalan nito. Kahit hindi si Senator Marcoleta, tama, mismo ang makikinabang o nakikinabang kung ang kanyang asawa ay nasa board ng kumpanyang kumikita mula sa government projects. Maaari pa ring tingnan ito bilang indirect financial interest. Hindi mo maiiwasan yan eh. Nandiyan at nandiyan yung conflict of interest, indirect financial interest. Ngayon, tingnan natin doon sa area ng public trust. Ang pinakamahalagang tanong dito, paano pa magtitiwala ang taong bayan kung may ganitong klase ng koneksyon? Mga kabueno, mga kayubi, malinaw. Hindi lang ito usapin ng legality. Usapin din ito ng ethics at accountability. Mabigat tong harapin ni Senator Marcoleta na to kung sakasakaling seseryosohin siya ng kanyang mga kasamaan dyan sa Senado. Ang isyong ito kasi ay hindi lang tungkol sa Stronghold Insurance Corporation o kay Senator Rodante Marcoleta. Ito ay larawan ng mas malawak na problema sa ating sistema kung saan magtatagpo ang negosyo at politika. Malaking problema to, Senator Rodante Marcoleta. Kapag ang mga kumpanya na kumikita sa pondo ng bayan ay konektado sa pamilya ng mga mababatas, paano pa natin masisiguro ang transparency at fairness sa mga kontrata? Siyempre, pag may impluensya yung mambabatas, very influential lawmaker, makukuha niya mga kontrata dyan pagdating sa insurance. Kapag ang insurance bonds na dapat garantiya ng proteksyon sa gobyerno ay hindi na impluensya ng political ties, hindi ba't masisira ang mismong layunin ng batas? At higit sa lahat, paano maaapektuhan ang kredibilidad ng mga investigasyon sa Senado kung ang mismong pamilya ng senador ay may koneksyon sa mga kumpanyang sangkot? Di ba? Ano sa palagay niyo, mga kabueno, mga kayubi? Kayong makakasagot niyan eh. May conflict of interest ba? Mayroon bang indirect financial interest? Malinaw to eh. Ang independent director ay may tunay na kapangyarihan sa loob ng isang insurance company.
hindi po natin maipagkakailayan. Hindi rin po lalong maipagkakailayan ng pamilya ni Marcoleta. Parang congressional oversight lang yan. Wala sa kanila ang diretsong ownership, pero hawak naman nila ang kapangyarihan ng pagsusuri, ang pagbabantay, ang pagboto sa mahalagang desisyon. Diniskas ko yan kanina sa usapang batas. Alas 8 kaninang gabi. Ngunit kapag ang posisyon na ito ay hawak ng asawa ng isang makapangyarihang senador, hindi maiiwasan ng tanong, paano ko ang impluwensya ng politika ay pumasok sa mundo ng insurance at sa bilyong-bilyong proyekto ng gobyerno? Ang tanong, ito ba'y simpleng coincidence o bahagi ng mas malalim na sistema kung saan nagsasanib ang negosyo at kapangyarihan? Hanggang dito na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Maraming salamat po.